Perfect spot din ito para sa mga riders, campers, hikers. Guys, tingnan nyo. Ang taas, oh. Pagdating mo dito sa taas, sobrang sulit. Naramdaman natin, oh, bakit napalitan agad ng ngiti. This isn't your usual cave experience. This is where most journey begin. One of the most important getaways to the adventure capital of Aurora. Because sometimes, the journey already feels complete the moment you get there. Another adventure. Magsisimula na ang Dingalan Island hopping namin or adventure. Let's go! Good morning mga adventures at breakfast na naman. So day 2, marami tayong adventures na pupuntahan. Pero this time, sama natin ang Team Nomad. Baka mag-island hopping din tayo or mag-Batanes of the East. So update natin kung anong kakayanin sa oras natin. So this is our day 2. Mga adventures, breakfast muna tayo. Maraming salamat po kay Jane for prepping our food for today. 2-4 may buffet na yun? Kala ko isang yuk na. 2-4 ang babayaran namin. Tapos pupunta kami dun sa cave plus Batanes of the East. So para sa akin parang sulit na talaga. Para pag pumunta kayo dito guys, ibibigay ko yung contact ng tour guide. Or kahit kay ate pag dito kayo nag-book sa Talinland guys. Dito kayo mag-book. Napakasulit dito. Tingnan mo yung umaga namin. Lahat nakangiti. Guys, ngiti kayo. Sinabi ko nakangiti. Yun. Joke lang din. Ano yan? Bagong gising lang. Pero breakfast. Ito, breakfast is ready. Team Nomad, let's go! Sino ang almusal natin? Mga ano na lang, alas 7 o alas 6. Alright, so meron tayong taho dito. Ayan. Grabe, solid yung taho dito. Parang hindi taho Maynila yung ganito iba eh. Huli, ano no, parang kala mo tofu talaga yung kinakain mo. Oh, patokuha na siya no, master no. Sarap. Tapos yung tamis hindi ganun gaano. Sinaktuhan lang natin. Para may pagka-roast siya no, toasted. Okay, so bigyan natin ng sticker si Kuya. Grabe, napakasarap ng taho niya. Maabot pala ng impanta si Kuya eh. Tapos ikuha-con po kayo yung mga lalo mga kabataan, ikuha-con po nila sir. Papalaw. Kuya, sarap ng ano, taho niya. Anong pangalan mo kuya? Solid. Ano? Jaime Dumlao po. Jaime Dumlao. Opo. Jaime. Sa to, kuya. Accounting briefing lang po. Ayan. Ako po si Kuya Topper, ang inyong magiging tour guide ngayong araw sa ayaw at sa gusto nyo. Ano po, yan. Una po natin gagawin, mag-i-enquire po tayo sa feeder port. Yan, magbabayad tayo ng ecological fee, insurance fee, at boat fee po. Magbo-boat ride po tayo papunta ng White Beach. Sa bangka po natin, meron tayong life jacket. Bawal po yung marunong, sanay, magaling maglangoy. Ayan na, so paalis na tayo, napag-briefing lang si Kuya Topper. Ayan, so ang ating tour guide for today, kung ayaw sa gusto nga natin, pero okay yan si Kuya Topper, okay? So tara, Kuya Topper, alagaan mo ang Team Nomad ha. Yes sir. Baka merong mga hidden spot dyan na along the way, pakita mo na rin sa amin ha. Thank you. Tara. So nakalimutan kasi natin yung ating iconic air. Okay mga adventures, dito tayo sa Dingalan Aurora Feeder Port. At dito nga kami nag-register para sa ating boat ride papunta sa Batanes of the East. Ayan. Tsaka sa cave na may pupuntahan din tayo. Ilang beses tayo nakapunta rin dito, pero this time parang bago na siya, talagang inayos. Ayan. So mas napagaganda nila dito. So yung turismo dito sa may Dingalan talagang it's still growing. Talagang napapaganda nila dahil din sa mga tulong ninyo guys. Yung mga fees na binabayaran din natin dito napupunta yan. Ayan, paganda yung ating turista dito. Mga, ayan. Solid ba? Dating hindi ganito yung itsura to. Mapapansin nyo yung mga dating footages natin. Ibang-iba na rin yung itsura dito. Pagka babiyahe nga pala kayo, usually magdala na kayo ng sarili nyo tubig kasi usually sa mga ganitong lugar yung pupuntahan natin wala nang bilihan doon. So dito medyo marami pa mga tindahan, mas okay na dito na magdala. Pero kami, dahil nga ilang beses naman natin ginagawa to, meron mga water jug, may mga yellow para just in case pag sobrang init, di ba? Tapos sunblock guys. If you're interested sa mga ganitong klaseng travel backpack, ayan, tingnan nyo naman. Guys, nasa yellow basket yan, bilhin nyo lang. Ayan. Check out nyo na yan ha, check out nyo na. Not every beautiful place needs an airport or a luxury resort to impress you. Welcome to the feeder port of Dingalan, one of the most important getaways to the adventure capital of Aurora. This is where most journey begin. Island hopping,
Boat tours, hidden beach, dramatic cliffs, and the breathtaking views that gave Dingalan the title, Batanes of the East. As you arrive here, you'll immediately feel the unique atmosphere of the place. On one side, the towering Sierra Madre Mountains. On the other, the endless waves of the Pacific Ocean. It is the perfect mix of nature, adventure, and the peaceful coastal life. The feeder port is also home of many local fishermen, giving visitors a glimpse of the real everyday life in Dingalan. Boats leaving before sunrise, fresh seafood straight from the ocean, and calm province vibe that feel far away from the busy city. And the sunrise here, absolutely unreal. The kind of view that makes you stop for a moment and simply appreciate where you are. So when you visit Dingalan, don't treat the feeder port as just another stop, because sometimes the journey already feels complete the moment you get there. Yan, so papunta na nga tayo sa ating bangka. Yun o, tara na. Tama na. Original lang. Aray ko. Ilang calories niyan? Okay, so balis na kami. At guys, pag sumasakay kayo sa mga bangkang ganito guys, kailangan naka-life vest kayo na ganito. Susuot pa lang tayo yan. Kasi according sa mga bangkero natin guys, pag nasilip to ng Coast Guard guys, masususpend yung bangkero at yung tourist guide. So kailangan meron tayo yan. Okay? So tara. 765. Suotin na natin yung ating life jacket. Kuya, wala nang mas malaki? Kung ano sa video kasi pagkakagal ko. So jacket ulit. Guys, kailangan alamin nila yung sizing ng jacket. Yun, thank you. Alright, let's go! Dahil kami, isla. Sa Batanes of the East. Punta na kayo. Ha 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 ha. Okay, so dito tayo sa Patricia School. So dito tayo galing mga Avengers. Ayun, yung bangka natin. Ayan o, ganda rin. So ito yung cottage natin. Okay, so sabi nga nila white sand, pero doon talaga ako nagtataka. Alam ko talaga sa Dingalan, parang bihira lang talaga white sand. Pero honestly hindi siya white sand today. Hindi lang alam natin bakit. Ba't ganun? White beach. So that's a real question lang. Para sa akin lang naman. Parang misleading or ano, hindi ko alam eh. Baka may ginagawa sila kung bakit hindi siya white sand ngayon. Pero ano, parang kasi may ginagawa dito, inaayos. Something, ganyan. So ito, i-explain ni Kuya to Per kung bakit pala nangyari. 2004 below po kasi totally white sand beach po talaga to, kaya nabansagan siyang white beach. Nung 2004 po, tatlong kalamidad po yung dumating na malalakas na nagpalubog ng barangay Paltik. Kaya ito po, na ano yung mga sand niya na puti. Dito po dumaan yung tubig. Dyan? Opo. Yun po yun. Na-wash Kaya- out? Opo, kaya nabansagan na siya ng white beach. Okay, thank you. Kuya Christopher, so ngayon alam mo na. Pwede palang mangyari yon. So 2004 guys, sobrang tagal na rin yon. So madadaanan din natin yung history kung bakit hindi na siya ganun ka-white sand. Pero kasi meron pa ring parte eh. Hindi naman totally wash out yung pagka-white niya. Pero meron pa rin talaga nakikita. Pero hindi na totally, pag sinabi kasing white sand, di ba, parang expected natin parang humalig yung datingan, ganun. Hindi na eh. Mga patnanungan, ganun. Hindi. Pero, good thing is, ganda talaga dito. Kaya kailangan puntahan nyo talaga. So, dito tayo sa cottage natin. Dito nga kami sa mga kubo. Pero dito guys, 700 pag umupa kayo. So, nakausap lang namin. Tapos parang magbo-boodle fight na rin kami dito. Tapos, aakyat kami doon sa may lighthouse plus doon sa Batanes of the East. Check natin kung ano ang magiging decision ng tropa kung kukuha pa kami. Okay? So mga adventures kailangan talaga may galakayang ganito. Sobrang, lalo ngayon summer, tapos sa mga hiking pa tayo. Stay hydrated mga kabin. So ito nga pala, Aqua Plus guys sa Yellow Basket, pwede nyo check out. Aqua Plus, baka naman. Yellow Basket guys, andyan. Alright mga adventures, so akit na nga kami. Dun, sa taas. Di masyado mainit yung lakarin namin. Kasi it's 10 o'clock, 10:30, kaya pala. So ang hirap naman pag naglakad tayo ng 12 o'clock. So sakto, siguro babalik na tayo nun.
Hindi ko lang alam, hindi ko na rin tinatanong kung ilang oras yung hike paakyat kasi pag sinabi si 15 minutes yun pa yung mas nakakatakot. So tara, expect na lang natin na magiging challenging, which is that's what we're here for, the adventure. So first time natin dito sa parte to, dito sa Dingalan. Dati usually drone lang natin yung nakakakuha nito, pero this time 2026 guys, tayo na rin na makapunta sa wakas. First time natin. So para maipakita ko sa inyo kung ano ba yung makikita natin doon. Tapos mamaya isa-summarize ko rin yung mga gastusin natin yung sa ating trip na to. Para next time, pag pumunta tayo dito, planado nyo, alam nyo kung magkano mga gastusin. Siguro magkakaroon lang ng price increase na onti-onti, pero hindi ganun kalayo. Okay, so ngayon, guys, madami na rin dumarating dito sa ating islang napuntahan. Marami na rin mga turista na dumarating. So tara na, tara na! Saan tayo pupunta? Saan ba yung daan? Ganyan yung daan, guys. Oh, hindi naman mahirap. Mahirap na mahirap. Kaya gaano katagal yung to 1 hour? Depende sa pacing, di ba? Yung bagal namin. So there's, so ayan, tinanong ko na nga si Christopher kasi natatakot ako baka mamaya 2 days nga. 30 minutes daw. So tara na. Simulan natin itong lakad na to. Tama na yung kwentuhan natin. Tara, sama ka na. Huwag ka mag-alala kasi ako yung mapapagod. Kayo, manonood lang kayo dyan. Ay, si Ate Emily ang ating magluluto. Siya po ang magluluto nating lunch. Pero papagurin muna namin sarili namin din. Opo, para magutom kayo at maubos. Oh, good luck po sa mga maglalakad. Good luck po. Ingat po kayo ha. Ilang channel mo kaya? Ha? Tony Ventures po. So maganda dito guys. Ito. Meron tali. Lalo pagka basa dito mahirap. Ito yung mga kyatin. So expect nyo talaga, hike pala talaga siya. Hindi lang siya walking, hindi lang siya konting hike. Hike talaga. Guys, tingnan nyo. Yung taas oh. Dito tayo sa pinaka, dito tinatapakan natin tapos pagpaakit ng ganun. Taas. Ayan. Tara na, Boss Marcy. So ito yung sinasabi ni Kuya na dinaanan ng tubig nung bumagyo. Kaya nasira yung white sand dito sa isla. Matataas din yung mga hakbang na kailangan yung hakbangin. Ito oh. May bangin na rin dito sa gilid natin guys. Grabe yung hingal namin. Lalo na ako. Isang bigat pa ng bag natin mga Avengers. Pero okay lang yan. At least may exercise tayo today. Napaka-tarik pala ng daan. Because okay lang. Mga Avengers, parang sobrang lapit natin. Ito na. Ito na. Woohoo! Grabe. Ganda. Grabe. Sarap na feeling. Grabe, napaka-solid dito. Ganda. Ito yung unang parte sa view deck. Pero napapansin ko, meron pa paakyat. Taas oh. Grabe. Kita na. Mga Ventures, ang taas namin. Ano ko dito? Nahihilo ko. Ha? Ano? Upo ka lang, upo ka. Tinga ka muna. Nahihilo kasi ako. Mga Ventures, nandito tayo sa may view deck. At ito pala yung nakita natin, ako po tayo. Yung nakita natin mga Ventures. Solid. Yung pagod na naramdaman natin o bakit napalitan agad ng itik at excitement at wow, grabe.
Ang linaw ng dagat. May mga caves. Yan, baka isa yan sa mga pupuntahan natin. Sorry. Oh, ganda. Hindi makaabot. Okay, so may ano pa. May second part pa. Sabi, ang taas. Okay mga ka-ventures. Ito tayo sa isa sa mga pinakamataas na lugar dito. Grabe. Ganda. If you're interested for this type of content, please hit the subscribe button, hit the notification bell to be updated for adventures like this! Habang andito ako sa Batanes of the East View Deck, mapapansin mo talaga yung kakaibang ganda ng lugar. Tahimik, presko yung hangin. Tapos yung view sobrang relaxing. Perfect spot din ito para sa mga riders, campers, hikers, at syempre, sa mga mahilig gumawa ng cinematic travel videos at drone shots. Isa rin sa mga pinaka-iconic na makikita dito yung Dingalan Lighthouse na overlooking mismo sa dagat. Hindi siya sobrang crowded kaya ma-enjoy mo talaga yung nature at scenery. Pero reminder lang, medyo matarik at madulas yung ibang daanan, lalo na kapag maulan. Kaya mas okay kung naka-proper footwear at may dalang water. Pero honestly, pagdating mo dito sa taas, sobrang sulit. Yung tipong mapapahinto ka muna para lang i-enjoy yung view at moment. So mga ventures, pababa na kami. Ito yung daan. Yan. Solid, di ba? Napakasaya dito sa Batanes of the East. Yan. Solid. Okay mga ventures, so kakabalik lang namin galing sa Batanes of the East. Grabe. Yung hike namin, sobrang basic. Parang kung newcomer or beginner kayo sa hike, kayang-kaya nyo. Pero labas dila pagtapos. So ngayon, sabi nga ni Puroy, ayaw daw niya ng pula. Bakit kaya? Baka gusto ng baka itim. Itim ba, Puroy? No. Ano na? I want chicken bakdo. Okay, so habang iniintay natin yung pagkain natin, nire-ready kasi yung boodle fight. Bili muna tayo ng halo-halo dito sa Patricia's Place. Ayan. So dito yan. Meron sila dito halo-halo. Ayan o. Yes. Kaya pabili pong halo-halo, isa lang po. So, saktong-sakto yan mga venture sa init. Kaya dito kayo kaya ano. Ano pa ang tindahan nyo ito? Ayan, Patricia's Place. Dito kayo bumili ng halo-halo. Pero pa kasi bumili na, naingit tayo. Nakaka-ano kasi, nakaka-uhaw, parang sarap ng malamig. Ayan, saktong-sakto din, no? Lalo na yung lakarin natin, napakahaba. Kaya tayo sa taas eh. Dami sahog ni ate sa 60 Ganyan talaga serving nyo? Opo. Ganyan talaga serving nyo? Ayan, baka sabihin kasi nagbablog lang ako kaya dinadagdagan mo ito eh. Ito talaga yung Ayan. Wala kayong problemahin dito mga adventure. So pagpunta kayo dito, guys, dito yan sa tapat ng sa kayo bumababa. Ang init pero enjoy syempre guys. Guys, sobrang ganda. Kailangan mapuntahan nyo dito sa White Beach dito sa may Dingalan, Aurora. So, ang binayaran pala namin dito mga ka-ventures, nagbayad kami ng 1,500. Good for 10 heads na yon. Pero dahil nga 12 kami, additional 200 na lang. Tapos, pag gusto niyo rin pumunta doon sa cave, may additional 510. So, 2,400 ang total. Which is para sa akin, kung marami talaga kayo, sulit na yan. Tatlong klase yan. Angel, Jet Sea, tsaka itong tapos may condensed creamer pa. Grabe, napaka-solid. 60 pesos, ganito kalaki. Tingnan nyo naman.
Lord God, maraming salamat po sa araw na to at muli po nagkasama-sama po ang Nomad family at nag-enjoy po kami ngayong araw. Lord, i-bless niyo po ang pagkain hinandaan niyo sa amin sa araw na to. Naway maging kabusugan namin to, hindi lamang po physical, pati po sa aming spiritual. Muli po Lord, nagpapasalamat ang buong grupo ng Nomad family. Ang lahat ng ito idalangin namin sa matamis na pangalan ng Jesus. Amen. Kain na tayo mga ka-ventures. Late lunch. Iiwan ko yung power bank ko, no? Oo. Eh, maraming sasakay pa dun eh. Meron sa pinaglagyan, Master? Yung Pinapondoan ng tubig galing dapat. Ay, lab. Yung baso nilagay mo sa camera. Baso lang nakita. Gawa kay Pitch para Okay, mga ka-ventures. So, Ito yung Buko free na lang ngayon yung balik. Tapos yung ano, So, paalis na nga tayo dito sa White Beach, dito sa may Dingalan, Aurora. And ang next na pupuntahan natin, Lamau Cave. Ayan. So, sa Lamau Cave naman na tayo. Bilis lang yung biyahe for sure. So, sulitin natin yung araw to. Grabe kanina, busog na busog kami. Dami food. Hotel price, sorry. Yun pala, 250 per head yan. All goods. Pwede na, pwede. Kaya medyo malakas na dito yung mga alon guys kasi open water na to. Talagang Pacific Ocean na to, Pacific Ocean. Woohoo! Grabe! Okay, dito tayo sa Lamau Cave. At ito yung makikita natin pagka nakapasok tayo dito. We're here at Lamau Cave in Dingalan, Aurora. This isn't your usual cave experience. It's not deep inside a mountain or hidden in the forest. Instead, it's carved naturally along the coastal rocks facing the Pacific Ocean. What makes this place really interesting is how raw and untouched it feels. As you get closer, you'll immediately notice the sound of the waves getting louder, crashing hard against the rocks and cliffs. It gives the whole area this dramatic, almost cinematic atmosphere. Lamau Cave was naturally formed over time by the constant force of the ocean. Waves, wind, and erosion slowly shaping the rock's formation you see today. And because it's still not overly commercialized, the place is natural. But a quick reminder if you plan to visit, the terrain can be quite tricky. Lamau Cave! 2026. All goods in the hood. It's rocky, uneven, and it gets slippery depending on the tide and weather condition. So extra caution is a must. But once you're here and you take it all in, the cliffs, the ocean, the sounds of the waves, and the open horizon, it really feels like you're standing in a different world. Definitely one of the most hidden coastal gems in Dingalan that feels wild, peaceful, and unforgettable at the same time.
This marks the end of our video. Maraming salamat sa lahat ng suporta at pagmamahal na ipinakita nyo sa amin mga ka-ventures. Para mas marami pang travel ventures, pindutin ang subscribe button at i-click ang notification bell para laging updated. Tulad ng lagi, stay safe, ride safe, God bless sa ating lahat. Kita-kits sa susunod na video.